Maiinit na balita ngayong tanghali. Rally ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City nagpapatuloy. Puwersa ng pulisya mahigpit pa ring nakabantay. Pamunuan ng PNP umapila sa mga political backer ni Apollo Kibuloy na hikayatin ang religious leader at sumuko na sa mga otoridad. Malacanang iginiit na dapat masunod ang batas sa gitna ng issue ng pag-aresto kay Apollo Kibuloy. Military operations ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea magpapatuloy pa rin sa gitna ng panibagong harassment ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas. Pinakahuling Mpox patient sa Pilipinas magaling na at nakalabas na ng ospital. Contact tracing sa mga nakasalamuhan nito natapos na rin ayon sa Department of Health. At mahigit pisong rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 26, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Naniniwala ang Philippine National Police o PNP na nagtatago umano sa bunkers sa KOJC compound sa Davao City ang leader nitong si Apollo Kibuloy. Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta ang KOJC members kagabi sa Davao City kung saan 6 na pulis ang nasugatan. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Malapit na umanong maaresto ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Piero 11, Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, nadiskubre umano nila gamit ang underground penetrating radar ang isang underground bunker sa loob ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nagmatch din umano ito sa impormasyon ng kanilang informant mula sa loob ng compound. Pero hindi pa nila matukoy kung nasaan ang entrance nito. Dito anya posible nagtatago si Apollo Kibuloy. Because we are very confident with the results of the ground penetrating radar at ang hinahanap naman namin isang pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. Iginiit naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ipinatupad lamang nila ang kautusan mula sa korte. May impormasyon din naman ang PNP na nagsasabing nasa loob lang ng KOJC compound nagtatago si Kibuloy. Sa katunayan anya ay nakahanda mga KOJC members sa kanilang paglusob at naglagay pa ng mga barricades sa labas ng kanilang compound. As long as meron po kaming, we are so sure na doon po yung taong na hinahanap natin, at sabi po natin, we have a locator na ginagamit po natin, hindi lang po natin makita yung tamang entrance ng tao nila. We are so sure na doon po yung tao na hinahanap natin. Not only fugitive Apollo Kibuloy, but for others. Nandun po doon sa loob. Kita po natin, baka mas marami po tayo makakitang kaso doon. Yun po yung nagiging rason namin to really to stay longer. Samantala, nagkagulo kagabi sa Davao City nang magsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa kabaan ng Carlos P. Garcia Highway bandang alas 7 ng gabi. Nagkagulo ang buong paligid dahil nagsaset up pa sila ng stage sa harapan ng Jose Maria College upang isigaw ang kanilang panawagan. Ilang mga miyembro naman ang umakyat pa sa overpass. Galit na galit ang mga KOJC members sa ginawang pang-aabuso umano ng PNP sa kanila. Hindi naman makadaan ang mga motorista dahil hinarangan ng mga reliyista ang 2 lane malapit sa Davao Airport habang may bit-bit na mga banner. Nag-ugat ang kilos protesta ng KOJC members nang pasukin ng libu-libong pulis ang kanilang compound sa Buhangin upang hanapin ang kanilang leader na si Kibuloy. Ilan sa kanilang mga panawagan ay ang pag-resign sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nag-utos umano sa mga pulis upang hulihin si Kibuloy.
Binatikos din nila ang pang-abuso ng mga PNP sa paggamit nito ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang lider. Samantala, pinabulaanan rin ng PNP ang payag ng KOJC na nagpatupad ng lockdown sa Davao. Ganon din ang kanseladong mga flight sa Davao International Airport. 6 na pulis naman ang sugatan matapos atakihin ng mga relihista. Lilane Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Humingi ng paumanhin si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa anyay paghikayat niya sa mga ito na iboto noon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mariing kinundina ni BP Duterte ang umano'y labis na paggamit ng dahas ng mga otoridad laban sa mga miyembro ng KOJC. Narito ang report ni Jed Neresina. Hindi tutol sa kahit anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag matapos ng isinagawang paghahalughog ng Philippine National Police Region Office 11 sa 30 hectares na compound ni Apollo Kibuloy noong Sabado, August 24. Aniya ang hindi umano niya tanggap ay ang paggamit ng dahas sa mga miyembro at deboto ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Pag-abuso rin umano ito ng police power kung saan may nasawi pang miyembro ng KOJC. Ayon pa sa Vice Presidente, ang mga gawain ito ay hindi lamang tahasang paglabag sa mga karapatang protektado ng konstitusyon, kundi isang pagtataksil sa tiwala na ibinibigay ng mga Pilipino sa mismong institusyong sumumpang protektahan at paglingkuran ang mga tao. Kinwestiyon din ng pangalawang Pangulo kung ang pagpapatupad ng naturang warrant of arrest ay dahil ang akusado ay isang taga-suporta ng kanilang pamilya. Bukod dito sa naturang statement, humingi rin ng tawad si Vice President Duterte sa mga miyembro ng KOJC dahil sa paghimok niya sa kanila na iboto ang kanyang 2022 elections running mate na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuligsa ng ilang kongresista ang mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na kinondena ang pagtugis sa mga tauhan ng pulisya kay Apollo Kibuloy. Naniniwala ang mga mambabatas paglilihis ito sa issue na dapat harapin ng kontrobersyal na religious leader ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa korte. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Hinikayat ng mga kongresista si Vice President Sara Duterte na respetuhin ang rule of law. Ito ay matapos tuligsain ng pangalawang Pangulo ang anyay paggamit ng dahas sa pagsisilbi ng warrant of arrest at pagtugis kay Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City. Humingi rin ito ng tawad sa mga miyembro ng religious group na anyay hinikayat at kinausap niyang iboto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Ayon kay House Assistant Majority Leader, Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, malinaw na paglihis ito sa pangunahing issue na hindi pagpapasakop sa batas ni Kibuloy. Aniya, ang dapat pagtuunan ng pansin ni VP Duterte ay pagtiyak na haharap ang kaalyado nito sa hustisya. Batay naman kay House Assistant Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, ginagawa lamang ng Philippine National Police o PNP ang trabaho nitong pagpapatupad ng arrest warrant laban kay Kibuloy at mga kasamahan nitong nahaharap sa mga mabibigat na kaso. Nagpasa rin naman si House Committee on Human Rights Chairperson Manila 6th District Representative Benny Abante kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ipahayag ng dating punong ehekutibo na hindi pa kailanman nakaranas ang bansa ng ganitong tragic o kalunos-lunos na kalagayan dahil sa pagtapak sa karapatang pantao at paglapastangan sa batas. Nakisimpatya rin ang dating Pangulo sa mga miyembro ng KOJC dahil sa anyay pagiging biktima ng political harassment, persecution, karahasan at pag-abuso ng otoridad.
Ayon kay Congressman Abante, ironic na nagsasalita ang dating Pangulo para ipagtanggol ang karapatan ng kanyang kaibigan, gayong hindi nito pinahalagahan ang mga karapatan noong panahon ng anti-drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapila si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil sa mga political backer at maiimpluwensyang supporters ng puganteng si Apollo Kibuloy na hikayatin ang religious leader na sumuko na sa mga otoridad. Sa isang pahayag, sinabi ni General Marbil na dapat na magpakita ng mabuting halimbawa at tamang liderato ang mga opisyal na sumusuporta kay Kibuloy at pagsabihan ito na sumunod sa rule of law at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ayon sa PNP Chief, bilang isang bansa na nasasakop ng batas, kailangan anyang sumunod ang bawat isa at walang sino man ang exempted at nakakahigit dito. Binigyang diin rin ng hepe ng PNP na dapat iayon ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga aral sa Biblia ang kanilang mga aksyon, kung saan itinuturo ang pagrespeto at pagtalima sa mga otoridad at sa batas. Sa huli, muling umapila ang pamunuan ng PNP sa mga miyembro ng KOJC na huwag hayaang magamit ang kanilang mga sarili para kontrahin ang rule of law. Iginiit ngayon ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dapat masunod ang batas kaugnay sa kontrobersyal na pag-aresto sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa ambush interview kanina, sinabi ng Executive Secretary na mayroong batas na dapat sundin si Kibuloy. Anya, maraming dapat sagutin si Kibuloy at mayroong tamang proseso para dito. Those people who were telling na politically motivated tong kay Pastor Kim. The law must take its course. Walang kwan dyan eh. If he is answerable to the law must take its course. Meron namang process dyan eh. Samantala, tumanggi naman ang Executive Secretary na magkomento pa hinggil sa paghingi ng paumanhin ni VP Duterte sa mga miyembro ng KOJC dahil sa paghikayat sa mga ito na iboto noon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi pa rin inaalis ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang inilagay nilang mga barikada sa tapat ng kanilang compound sa Carlos P. Garcia Highway sa Buhangin, Davao City. Simula noong linggo ng gabi, hindi na madaanan ang nasabing highway dahil sa nakaharang na mga sasakyan at rally ng KOJC Group na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy. Mula pa rin sa Davao City, alamin natin ang latest kay Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta yung sitwasyon dyan ngayon? Agasarado pa rin sa mga motorista ang kahabaan itong Carlos P. Garcia Highway dito sa Buhangin, Davao City, kung saan nangyayari itong standoff sa pagitan ng mga pulis at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy. Hanggang ngayong Lunes ng umaga, nakaharang pa rin ang mga sasakyan, heavy equipment at fire trucks. May inilagay ring mga upuan at stage ang mga rallyista ngayong araw. Kapansin-pansin na mas kakaunti ang bilang ng mga nakabantay sa barikada kumpara noong linggo ng gabi nang magsimula ang rally bandang alas 7 ng gabi. Nilagyan nila ng harang ang tapat ng JMC College para hindi makapasok ang mga pulis. Naka-standby na rin sa paligid ang mga Civil Disturbance Management Team ng Police Regional Office Davao. Samantala, nagbanta naman kanina ang pulisya sa mga rallyista na i-disperse o sa palitan silang bubuwagin kung hindi pa sila aalis sa kalsada. Git ng pulisya, iligal ang ginawang pagharang ng mga relihista at nagdudulot lamang ng abala sa publiko. Sinabi rin ng PNP na may 6 silang tauhan na nasugatan matapos umanong sakta ng mga relihista mula sa panig ng KOJC. Binatikos rin nila ang marahas na aksyon umano ng KOJC members at iginiit na hindi prayer rally ang ginagawa ng mga ito, kundi nagsusunog ng gulong sa gitna ng kalsada. Ang panig naman ng KOJC, iginiit na hindi sila aalis hanggat hindi rin aalis ang mga pulis sa loob ng kanilang compound. 3 araw na ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at KOJC mula na mangyari ang raid sa compound noong madaling araw ng Sabado.
Ayon kay Pier 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, natukoy na nila ang posibleng kinaroroonan umano ni Kibuloy sa compound dahil sa ginagamit nilang underground radar. Sinasabing nasa underground bunker si Kibuloy, ngunit hinahanap pa nila ang entrance nito. Samantala, nagpaalala naman ang Commission on Human Rights sa mga pulis na pairalin ang maximum tolerance at yakin ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga bata. Nananawagan rin ang CHR sa KOJC members na respetuhin ng law enforcers at iwasan ng anumang karahasan sa gitna ng aktibidad. Aga hindi pa tiyak kung hanggang kailan ang rally ng KOJC, lalo na ngayong meron silang permit para magsagawa ng pagkilo sa tapat ng kanilang compound. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga pulis para magbantay sa lugar at ongoing pa rin ngayon dito ang programa at prayer rally ng KOJC sa kabila ng mainit na panahon. Yan muna ating latest mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Isinusulong ngayon sa Kamara na maipasa na ang panukalang batas na gawing transparent ang paggamit ng confidential at intelligence funds. Sa gitna ito ng mga isyong kinakaharap ng pamahalaan gaya ng pagtugi sa mga kontrobersyal na personalidad tulad nina Apollo Kibuloy at dismissed Banban Mayor Alice Guo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba ang status ng panukalang batas na yan sa Kamara? Ella, nakabinbin ng House Bill number 7158 na tinatawag na Intelligence and Confidential Funds Transparency Bill sa House Committee on Appropriations simula pa noong February 2023. Inihain ang panukala ng Makabayan Block Solon. Panawagan ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro sa liderato ng Kamara, agaran ng ipasa ang panukala. Sa gitna nga ito ng pagtugis sa mga otoridad sa mga kontrobersyal na personalidad tulad ni na Apollo Kibuloy na naharap sa mabigat na kaso gaya ng human trafficking. Gayon din si dismissed Banban Mayor Alice Guo na iniuugnay naman sa operasyon ng illegal pogos. Ayon sa Teacher Solon, sa dami ng mga isyong sumulpot dahil sa patagong paggamit anya ng confidential at intelligence funds, marapat na mas gawin itong transparent at mapanagot yung mga opisyal na mali itong ginagamit. Dagdag pa ng mambabatas, sa loob ng ilang taon, daang bilyong pisong halaga ang ibinubuo sa intelligence funds at tila naging slush fund lamang. Mas dapat anyang nagagamit ito sa education at social services. Apela ng mambabatas sa mga kapwa kongresista, gawing prioridad ang panukala lalo't layunin itong tiyaking tama ang paggamit sa pondo ng pamahalaan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Binangga, pinagbubusinahan at binomba ng water ng mga barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Sanday na nagsasagawa ng humanitarian mission kahapon sa Maya Sabina Shoal. Muli namang kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pinakabagong harassment sa loob ng ating teritoryo. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Makikita sa videong ito mula sa port side ng Datu Sanday o MMOV 3002 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bumuguntot ang Chinese Coast Guard vessel na ito nang biglang tinumbok ang barko ng BFAR. Ang isa naman sa CCG vessel na ito, galing din sa likuran ng barko, ay sinadyang banggain ng MOOV 3002. Sumama rin sa pagsasagawa ng dangerous maneuver ang maritime militia vessel na ito na may bow number 00226. At isa pang People's Liberation Army Navy vessel o PLAN 626. Pagkatapos ay sabay-sabay na binuksan ng mga barko ng China ang kanilang water cannon at pinuntirya ang nag-iisang barko ng BFAR. Kaya ang barko na BRP Datu Sanday nasira ang makina at hindi na ipinagpatuloy ang humanitarian mission nito sa mga mangingisda. Ganito ang sinapit ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources linggo ng hapon ng pagtulong-tulungan ng nasa 8 barko ng China habang namimigay ng diesel, pagkain at medical supplies sa mga mangingisdang Pilipino mula Hasa-Hasa Shoal hanggang Escoda o Sabina Shoal.
Sa opisyal na pahayag ng National Task Force on the West Philippine Sea, sinabi nitong nalagay sa seryosong panganib ang buhay ng mga tauhan ng VFAR at mga mangingisda sa agresibo at mapanganib na hakbang na ito ng China. Pinabulaanan din ng NTFWPS ang pahayag ng China na may nahulog na tauhan ng Pilipinas at iniligtas ng mga Chinese. Walaan nilang basihan ito at malinaw na gusto ng PRC na baluktutin ang katotohanan para sa pampublikong imahe nito. Sabi naman ng China, ang kanilang ginawang dangerous maneuver, pagbusina at pagbuga ng water cannon ay preventive measure lamang nila sa illegal umanong pagpasok ng barko ng Pilipinas sa kanilang inaangking teritoryo. Nananawagan naman ng Pilipinas sa China na tigilan na ang ganitong uri ng provokasyon na naglalagay sa destabilisasyon sa rehiyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila patitinag sa patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea. Ito ang binigyan diin ng AFP Chief of Staff kasunod na panibagong insidente ng pagbangga ng Chinese vessel at pambobomba ng water cannon sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nito lamang weekend. Ang detalye, alamin natin kay Nel Maribuhok live. Nel, may bagong direktiba ba ang Pangulo sa AFP kaugnay sa issue sa West Philippine Sea? Susundin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang isusuko sa teritoryo ng bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., magpapatuloy ang lehitimong mission sa West Philippine Sea at mananatili ang presensya ng Pilipinas sa riyon. The order of the President, which is not to give up a square inch, even a square centimeter of our territory, stands. So yun po yung aming standing order na galing sa ating Pangulo. Kaya tuloy-tuloy po yung ating ginagawang mga actions so that we can maintain our presence in the area. Yun po ang importante, yung presence natin. Dahil once we give up, once na umalis tayo dyan sa West Philippine Sea, we don't know what will happen. Baka gawing mga artificial islands ulit yung Escoda Shoal. Ito ang pahayag ng AFP Chief of Staff kasunod ng panibagong insidente ng pangharas ng China sa barko ng Pilipinas kung saan binombahan ng tubig at binangga ang BFAR vessel malapit sa Escoda Shoal. Samantala pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa araw ng mga bayani ngayong umaga kung saan nagalay ng bulaklak ang Pangulo sa Tomb of the Unknown Soldiers sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Sa mensahe ng Pangulo, mahalagang pag-isipang mabuti ang iniwang legasiya ng ating mga bayani sa pamamagitan ng kalayaan na ngayon ay ating tinatamasa kung saan tungkulin natin na ang kanilang sakripisyo ay nararapat na tumimo sa puso at isipan ng mga Pilipino. Dagdag ng Pangulo, binibigyang pugay rin ng mga bayani na hindi madalas napapansin ngunit naging mahalaga ang kanilang mga ambag sa pagpapaunlad ng bansa gaya ng mga magsasaka, mga manggagawang nagpapalakas ng ekonomiya, mga gurong humuhubog sa isipan ng mga kabataan, mga manggagamot na nagliligtas ng buhay, lingkod bayan na tumutugon sa pangangailangan ng publiko at ang karaniwang mga mamamayan na nagsasagawa ng simpleng kabutihan para sa iba. Kinilala rin ng Pangulo ang mga bayaning patuloy na nagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Mariing kinundina ng ilang mga bansa ang pinakabagong insidente ng harassment ng mga barko ng China laban sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nagsasagawa lamang ng humanitarian mission. Samantala, muli ring iginiit ng PCG na imahinasyon lamang ng China ang batayan nito sa pag-angkin sa Sabina Shoal na bahagi pa rin ng West Philippine Sea. Mula sa Quezon City, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano-anong mga bansa ang tumutuligsa dito sa pinakabagong tensyon sa West Philippine Sea? Aga nagpahayag ng pagkondena ang United States of America, Japan at European Union sa pinakabagong insidente ng panghaharas ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Sa magkakahiwalay na pahayag, tinuligsa ng mga bansang kaalyado ng Pilipinas ang harassment ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patungo sa Sabina o Escoda Shoal. Kahapon, ayon kay US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, ang mapanganib, labag sa batas at agresibong aksyon ng China ay naglagay sa panganib sa buhay ng mga Pilipinong sakay ng BPAR vessel. Tiniyak rin ng US official na mananatiling matataga ang suporta ng Amerika sa Pilipinas na tinawag nitong kaibigan. Sa pahayag naman ng envoy ng Japan, sinabi ni Ambassador to the Philippines Endo Kazuya na hindi katanggap-tanggap na pangyayari ang insidenteng ito sa Sabina Shoal. Aniya, hindi dapat itolerate ang anumang harassment at aksyon na nagpapataas ng tensyon at lumalabag sa freedom of navigation. Sinabi rin ng Japanese envoy na dapat mangibabaw ang pagsunod sa rules-based international order. Samantala, tinawag namang disturbing ni Ambassador Luc Veron ng European Union ang ginawa ng China. Nirerespetuan niya ng EU ang pagsunod sa international law gaya ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Magugunitang nitong linggo, August 25, ay kinuyog ng mga barko ng China ang nag-iisang barko ng BPAR na nagsasagawa ng resupply mission malapit sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ilang beses binangga ang BPAR vessel at sunod-sunod na binugahan ng tubig. Nasira ang communication at navigational equipment ng barko at nagkaroon ng engine failure kaya hindi na natuloy ang humanitarian mission nito sa mga mangingisda. Samantala, muling iginiit ng Philippine Coast Guard na imahinasyon lamang ng ang batayan ng China sa pag-angkin sa Sabina o tinatawag nilang Jiandinjiao na malinaw na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang tanging dahilan niya kaya gusto ng China na umalis ang pwersa ng Pilipinas sa Sabina Shoal ay ang pagsasagawa nila ng illegal na aktibidad roon na nakakasira sa kalikasan. Panawagan ng PCG sa China, itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon na nakasadsad na sa Sabina Shoal ang 97-meter vessel ng Philippine Coast Guard. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik tayo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Posibleng patungo sa Golden Triangle region si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang mga kasamahan nito. Ito ang isiniwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at naniniwalang ito ang posibleng huling destinasyon ni Guo na pinaniniwala ang kuta ng mga cyber scam, money laundering at iba pang iligal na gawain. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Posibleng sa Golden Triangle ang huling destinasyon ni dating Mayor Alice Guo at ng kanyang pamilya. Ito ang isiniwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ang Golden Triangle region ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya, sa kahabaan ng Mekong River at nasa boundary ng Myanmar, Laos at Thailand. Sinasabing maraming mga iligal na aktibidad dito gaya ng cyber scams, money laundering at iba pa. As far as the commission is concerned, as far as the the PAOC is concerned, we are confident that she's trying to get into the Golden Triangle. Because the family, the whole family has business interests, gambling interests in Cambodia. So that would be the safest bet that we have as of this moment. Ayon sa PAOC, hindi magpupunta ng China si Guo dahil sa mga kinakaharap nitong kaso sa Pilipinas at istrikto ang China pagdating sa mga kasong may kinalaman sa sugal. She will definitely not go to China. In as much as she is already a person of interest as far as China is concerned, because she's accused of a serious crime of Philippines in relation to illegal gambling. And we know how strict China is in relation to gambling in their own territory. Sa monitoring ng PAOC, July 14 huling nakita sa bansa si Alice Guo sa isang pribadong resort sa Luzon. Pero nakaalis na sila nang dumating ang mga otoridad na magsisilbi sana ng kanyang warrant of arrest. July 18 nang makarating ito sa Kuala Lumpur, Malaysia. July 21 nagpunta ito sa Singapore at August 18 nagtungo ito sa Batam, Indonesia. Malaki ang posibilidad na hindi dumaan sa normal na proseso si Alice Guo sa paglabas nito ng bansa.
We have not seen her name in any of the flight records or vessel records from those exclusive dates. So we are very confident that she did not leave the country via the normal way, via the immigration exit points. So that is why the President released a public statement that called on all of us in law enforcement to conduct a thorough investigation as to what happened between those 3 days that she was not cited. Because obviously those were the days that she left the country. And this would not have happened if no private individuals or maybe public officials have assisted her. Kasi an operation of that magnitude has so many moving parts. And to control an information such as that would require a technical expertise that is not available to just a simple private individual. Nitong nakaraang linggo, nagtangka umanong lumabas ng Batam, Indonesia ang kapatid nito na si Wesley Go papuntang Hong Kong. Pero wala pang ulat ang PAOK mula sa Hong Kong counterpart nito. Si dating Mayor Alice Guo naman ay nasa Indonesia pa rin daw. About Mayor Guo, Indonesian authorities are confident that she's still secure within the Batam area. Unfortunately, we have no blue notice, we have no red notice that would facilitate her immediate return to the Philippines. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ngayon ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na maghain ng reklamo laban sa opisyal ng Department of Justice na nag-utos para ipakulong ang kanyang kliyente na si Cassandra Leong. Samantala, inaasahan naman na ililipat ngayon sa detention facility sa Kamara si Ong. Mula sa Quezon City, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ano yung batayan nitong ihahaing reklamo ni Attorney Topacio laban sa opisyal ng DOJ? Magandang tanghali aga, kinukwestiyon nga ni Attorney Ferdinand Topacio ang abogado ng negosyante at Lucky South 99 Pogo representative na si Cassandra Leong ang pagditine ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanyang kliyente. Ayon kay Attorney Topacio, arbitrary o illegal ang ginawang pagditine sa kanyang kliyente. Paliwanag ni Topacio, wala siyang nakitang rason bakit ikulong ng NBI si Ong dahil wala naman itong kaso sa korte. Ang inisyoan niyang legislative warrant ng House of Representatives, ito ay maipatutupad ng Kamara sa tulong ng Philippine National Police o PNP lamang ayon sa nakalagay sa warrant. Ang nakikita ni Topacio, sumunod lang ang NBI na iditine si Ong sa utos ng Department of Justice to DOJ. Kaya pinag-aaralan ng kampo ni Ong na maghain ng reklamo sa sino man na may pakana umano nito na opisyal sa DOJ. At dahil opisyal ng pamahalaan, sa ombudsman nila planong maghain ng reklamo. Wala namang pinangalanan si Topacio kung sino ang posible nilang sasampahan ng reklamo sa ombudsman. Samantala, aga kinumpirma din ng National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng Director Jaime Santiago na kanila nang ililipat sina Sheila Guo diyan sa Senado. Ito yung kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo sa Senado mamayang hapon. At ito namang si Cassandra Leong dahil nga mayroong legislative warrant naman ang Kamara ay doon din nila dadalhin ngayong hapon. Ang paliwanag naman dito ni Director ng NBI na si Santiago, kapag natapos naman yung 30-day na hiningi, partikular nitong House of Representatives, para magkaroon sila ng custody dito kay Leong, ay ibabalik naman ito sa puder o sa custody ng NBI. Yan man ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nanawagan ang Department of Migrant Workers sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa bansang Lebanon na sumali na sa voluntary repatriation na iniaalok ng pamahalaan habang hindi pa lumalala ang tensyon doon. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak,
Bagamat walang Pinoy sa border ng Lebanon at Israel, marami pa ring OFW sa southern cities ng Lebanon. Mula sa 100,000, nasa 150,000 na ang ibibigay ng DMW sa mga OFW na magpapa-repatriate bukod pa sa makukuha nilang tulong sa ibang ahensya gaya ng OWA at DSWD. Sa ngayon ay nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Lebanon. Ibig sabihin mayroong total deployment ban sa mga manggagawang Pilipino na patungo roon pero voluntaryo lamang ang repatriation sa mga OFW na gusto nang bumalik ng Pilipinas. It's taking a bit of time with the immigration authorities sa Lebanon, but we are patient in the sense that they are all safe and just ready to be flown home. Bukas pa naman ang Beirut International at nagdadasal tayo na hindi lalala ang sitwasyon. Kaya ganoon na lamang ang statement na linabas ni Ambassador Balatbat last weekend. Sabi niya, kababayan sa Lebanon, avail na kayo ng repatriation, umuwi na kayong lahat, please, ganyan. So, we joined the DFA in that call. It's voluntary, no? Kaya sa ngayon, talagang hihikayatin natin sila. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas kahapon, August 25, ang 9 na Pilipinong biktima ng human trafficking sa Laos. Kabilang sila sa 73 na Pilipino na nailigtas mula sa isang scam syndicate sa Golden Triangle Special Economic Zone, Bokyo, sa Laos. Ayon sa Department of Migrant Workers, pinangakuan ang mga ito na magtatrabaho bilang customer service representative sa Thailand pero dinala sila sa Laos at pinilit na magtrabaho bilang mga scammer. Sa pangunguna ng DFA, nakauwi na ang unang batch ng mga rescued OFW at hinahanda na ang pag-uwi ng iba pa. Makatatanggap ng tulong mula sa DMW, OWA at iba pang IACAT member agency ang ating mga kababayan gaya ng financial assistance, psychosocial support, legal assistance at iba pang serbisyong kanilang kakailanganin para makabangon mula sa mapait na sinapit sa ibang bansa. Good news para sa mga motorista. Magkakaroon ng mahigit sa pisong rollback kada litro ang presyo ng langis na ipatutupad bukas, araw ng Martes, August 27. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 1 peso and 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 15 centavos naman ang rollback sa presyo ng gasolina at 1 peso and 85 centavos na bawas sa presyo ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang rollback sa presyo ng langis ay bunsod ng pagbaba ng demand. Gayun din ang development ng pisto sa Gaza. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Land Transportation Office sa mga biniling breath analyzers noong 2015 at 2017 na hindi nagagamit. Ayon sa ahensya, pag-aaralan nila ngayon kung mas praktikal ang bumili ng mga bagong breath analyzer o ayusin na lang ang mga biniling unit na hindi gumagana. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba yung dahilan at bakit hindi nagamit itong mga biniling breath analyzer ng LTO? Aga yung mga alcohol breath analyzers na yan, ang ginawa ng Land Transportation Office ay ibinigay din dun sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas trapiko kagaya ng MMDA at ng PNP. Pero nung ginamit ay hindi yan nakaka-detect nung alcohol level, kaya ang ginawa ng mga ahensya ay ibinalik din yan sa LTO. Ayon sa Land Transportation Office o EO, iniimbestigahan na nila ngayon yung pagbili ng mga breath analyzers noong 2015 at 2017. Ayon sa LTO, sa 756 na binili ng ahensya, 288 na lang sa mga ito ang pwedeng maayos at maikalibrate. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, yung nasa 150 units ay binili noong 2015 sa halagang 68,000 pesos kada piraso.
habang yung second batch naman na nasa higit 600 na units ay binili sa halagang 38,000 pesos kada piraso. Pinag-aaralan ngayon ng ahensya kung mas praktikal na ayusin ang mga breath analyzers o bumili na lang ng panibago. Yung bibili o kung bibili man anya ng panibago ay titiyakin nilang magiging transparent ang procurement process. Sisiguruhin din anya ng ahensya na kalidad ang mabibiling bagong mga unit at mas mababa ang presyo. Ang mga breath analyzers ay ginagamit ng LTO sa pagpapatupad ng Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Sa pagdinig sa Senado noong August 21, pinuna ni Senator Raffy Tulfo ang mga breath analyzers na ibinalik sa LTO pero hindi naman gumagana. Bakit anya umabot ng nasa 68,000 pesos ang halaga ng mga ito, gayong merong mas nabibiling mas mura? Kung susumahin anya, milyon-milyon anya ang nagasto sa pagbili ng mga ito at nasayang umano ang pera ng taong bayan. Aga kung 2015 at 2017 nabili yung nasa higit 700 na mga breath analyzers, dalawang magkaibang administrasyon yung pinagdaanan niyan. At ayon nga sa LTO, iniimbestigahan nila kung merong naging lapses sa pagbili ng mga o dun sa procurement process nitong mga breath analyzers sa nakalipas na mga administrasyon. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Hinumpirma ngayon ng Department of Health o DOH na magaling na at nakalabas na ng ospital ang pinakahuling pasyente na nagpositibo sa Mpox kamakailan. Ayon pa sa DOH, natapos na rin nila ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng nasabing pasyente. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, ano na ngayon ang status ng monitoring ng DOH sa mga kaso ng Mpox dito sa Pilipinas? Sa ngayon, malamang may ng bagong kaso ng Mpox sa bansa matapos galing makauwi na o ma-discharge sa ospital ang huling naitala o pinapantayang Mpox patient ng Department of Health. Ayon sa DOH, ang naitalang Mpox patient nitong nakaraan ay may Clade 2 variant na mas mild kumpara sa Clade 1 variant na dahilan ng outbreak sa Africa at ng mga kasong naiulat din sa ibang bansa gaya ng Sweden at Thailand. Kaugnay rito, nasa proseso na rin ang DOH sa pagbili sa World Health Organization o WHO ng 2,000 doses ng bakuna na maaaring makatulong sa Pilipinas sa paglaban sa lumalaking banta ng Mpox. Ngunit nilinaw ni Health Secretary Teodoro Herbosa na hindi agaran ang nasabing pagbili ng mga bakuna at ang pamamahagi nito dito sa ating bansa dahil may mga bansa na higit na nangangailangan ng mga nasabing bakuna. Aniyang nasabing mga bakuna kontra Mpox ay kaunti pa lang kaya mas mahalaga na maipamahagi muna ito sa Africa upang ma-contain din ang outbreak ngayon dito. Bukod dito, nauna nang ibinabala ng kalihim ng kalusugan ang community transmission ng Mpox kaya kahit tapos na rin ang contact tracing na ginawa doon sa huling Mpox patient na binabantayan ng DOH ay maikling na pag-iingat pa rin ang kinakailangan. Dagdag pa ng DOH, hindi pa man nakakapasok sa bansa ang Clade 1 variant na posibleng magdulot ng mas grabing sakit, ay huwag maging kampante ang ating mga kababayan at siguruhin pa rin ang pagiging malinis sa katawan at ang paghuhugas ng kamay na isa lang sa mga paraan upang makaiwas sa Mpox. Bukod nga sa patuloy na paalala ng Department of Health sa ating mga kababayan sa paano sila makakaiwas dito sa Mpox, ay siniguro rin nila na patuloy yung monitoring nila dito sa Mpox virus na meron nga tayo dito sa bansa. At syempre pinaalalahanan ng mga kababayan natin nakakaramdam ng sintomas o kaya may Mpox ay magpakonsulta na sa mga dermatologist o kaya sa mga hospital na malapit sa kanila upang maaga pa lang ay ma-assess at mapigilan nga yung posibleng pagkalat pa ng Mpox sa iba natin mga kababayan. Ayan ang update pa sa'yo. Maraming salamat, Jed Naresina. Sugatan ang isang 19 na taong gulang matapos madula sa kalsada nang mag-sudden stop ito
dahil sa biglang pagliko ng sinusundan itong sasakyan sa gitna ng heavy traffic sa Baguio City. Ang detalye sa ulat ni Marvin Calas. Galo sa kamay at binti ang tinamo ng motorcycle rider na si John Paul Lingyasen matapos dumula sa kalsada ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Quezon Road, Baguio City alas 7:30 ng gabi, August 24. Agad namang tinulungan ng UNTV News and Rescue ang sugatang rider at nilapatan ng pangunang lunas. Wala pong ibang masakit. Wala na. Sa likod po, wala. Sa chat. Wala po. Wala na. Yung gasgas lang po. Dito po, wala na. Wala po. Hindi naman po masalit mga to. Ayon sa rider, nasa gilid siya ng linya ng kalsada nang biglang mag-U-turn ang taxi na nasa harap niya kaya bigla itong nagpreno na naging sanhi ng pagkadulas nito sa basa at mabuhanging kalsada. Giit ng rider, hindi U-turn area ang pinangyarihan ng aksidente na sinangayunan naman ni Patrolman Rowain Lugao dahil solid lane umano ang kalsada. Wala ring hazard o signal light ang taxi kaya hindi agad napansin ni Lingyasen na paliko na ito. So ang nangyari, bigla siyang nag-U-turn, then nag-sudden stop ka, kaya na balang. Matapos lapatan ng first aid ang biktima ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Samantala balak namang magsampa ng reklamo ng biktima laban sa driver ng taxi. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Bulacan Veterinary Office sa mga backyard at hog raisers sa probinsya na huwag basta-basta magpapapasok ng mga ahente ng baboy sa kanilang farm. Kaugnay rin ito, mas hihigpitan pa ng provincial government ang pagbabantay sa mga quarantine checkpoints sa mga baboy na magmumula sa Metro Manila at Southern Luzon. Mula sa Santa Maria, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, gaano kahigpit ang ipinatutupad na pagbabantay sa mga quarantine checkpoint dyan sa Bulacan para masiguro na hindi infected ng ASF ang mga baboy na ipapasok dyan? Sa ngayon nga ay nagpapatupad ng quarantine checkpoint itong Bulacan PNP at Bulacan Veterinary Office sa probinsya upang huwag makapasok ang anumang baboy na kontaminado, partikular na nga yung mga positibo sa ASF. Ayon kay Walter Basinang, ang head ng Provincial Veterinary Office ng Bulacan, sinisiguro nila na hindi makakapasok ang mga baboy na may African Swine Fever o ASF na manggagaling sa South, partikular sa Batangas. Ilan sa mga maigpit na binabantayan ay ang mga boundary ng Tungkong Mangga sa San Jose del Monte, Bulacan at Fairview, Quezon City, sa San Jose del Monte at Caloocan. Lahat ng mga biyahero ay hinahanapan ng travel permit at isinasailalim sa masusing inspeksyon ang mga baboy sa truck kung may sakit at walang sakit ang mga baboy. Ayon pa kay Basinang, pinag-iingat din nila ang lahat ng mga may backyard racers at mga farm racers sa Bulacan, partikular sa Santa Maria at Bukawi. Yung August, nung nagsimula yung checkpoint, kaya ang advice namin sa mga backyard racers huwag kayong magpapapasok ng biyahero, kung hindi nyo naman ibebenta yung baboy, huwag kayong magpapapasok na ahente, huwag kayong magkakapi sa loob ng babuyan nyo, huwag kayong makikipagkuntahan sa mga kapitbahay ninyo, kahit kasino. Laging i-implement yung biosecurity sa kanilang mga farm. Bukod sa mga farm, mas maigpit na rin ang ginagawang seguridad sa mga slaughterhouse sa lugar ng parte ng Santa Maria at Bukawi, Bulacan, kung saan may mga napaulat na rin ang mga nagpositibo na ASF sa ilang mga lugar. At yan, matigdides live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Sinimula na ngayong araw ng Department of Public Works and Highways, Cordillera Administrative Region, ang konstruksyon ng temporaryong kalsada sa Kilometer 75, Pilando Section, Alcema Highway sa Baguio City. Ang detalye alamin natin kay Grace Doctolero, live.
Grace, magkano ba yung pondong gagamitin para sa pagpapagawa niyang kalsada na yan? Yes, Aga, may 4 na milyong piso na pondo ngayon na ginagamit para sa paggawa ng temporaryong daan ng Department of Public Works and Highway Cordillera. Ang pondo na nakalaan mula sa national government para sa gagawing Pilando State Bridge ay nasa 150 million pesos. Sinimulan na ngayong araw, August 26, ang paggawa ng temporaryong daan sa kilometer 75 Pilando section ng Halsima Highway. Ito ay matapos na hintulutan ng may-ari ng lupa malapit sa na-washout o sinking area na gawing alternatibong daan ang bahagi ng kanyang property. Pinangunahan ito ng lokal na pamahalaan ng Benguet ang negosasyon at inisyatibo sa patrabaho. Mula nang naputol ang kalsada, apektado ang mga motorista, ang mga nagbibiyahe ng gulay at pampasaherong sasakyan na kailangang umikot sa mas malayong ruta. Isinagawa o isinara sa trapiko ang Pilando Road section ng Halsima Highway sa Bogyas, Benguet dahil sa pagguho ng parte ng kalsada nitong August 23 sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Bago ito ay nauna nang gumuho ang kabilang lane ng kalsada noong August 22. Inabisuhan muna ang mga motorisang dumaan sa mga alternatibong ruta na La Trinidad via Labe, Bukod, Kabayan, Bugyas, Bontoc Road at Bontoc via Bugyas, Kabayan, Bukod, Labe, La Trinidad. Samantala, ayon kay Benguet Representative Eric Yap, ang mga paunang aksyon ay ginawa upang maglagay ng pansamantala at permanenteng solusyon sa gumuhong bahagi ng Halsima Highway. Ang pagsasaayos ng kalsada agad na maglalagay ng Bailey Bridge ang DPWH sa kahabaan ng apektadong kalsada upang mabigyan ng pansamantalang daan ang mga gumagamit ng kalsada na papunta at pabalik ng Benguet, Mountain Province at iba pang bahagi ng Cordillera at Hilagang Luzon. Planong isang stayed bridge ang ilalagay sa apektadong lugar na nakikitang permanenteng solusyon. Sisimula na po yung partial na madadaanan. Gagawin na po yan bukas kasi po ngayon 2024 ay nakapaglagay tayo ng 4 million. Habang ang DPWH po, inaayos na nila yung program of works ng sinasabi natin 150 million na i-pledge po ni Speaker for this year. Bale, meron na pong 4 million na sisimulan po bukas na kahit papano ay madadaanan na po. Ito ay agarang aksyon na ginawa upang matiyak ang mga magsasaka mula sa Benguet, Mountain Province, Ifugao at iba pang bahagi ng Hilagang Luzon ay maaari pa rin magdala ng kanilang ani sa mga lugar na kalakalan ng gulay sa La Trinidad at iba pang bahagi ng bansa. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nag-deploy na ang Brazilian government ng military aircraft bilang bahagi ng pagtugon nito laban sa wildfires na nananalasa sa southeastern state ng Sao Paulo. Ilang dosenang lungsod ang nakataas ang alerto at 2 tao na ang nasawi bunsod ng trahedya. Nagdeklara na ng gyera laban sa sunog ang pamahalaan. Nagsasagawa na rin ang pagsisiyasat ang mga otoridad sa lawak ng pinsala nito. Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang pag-atakeng ginawa laban sa Lebanon nitong Linggo, August 25 ay hindi ang huli sa military campaign ng kanyang bansa laban sa grupong Hezbollah. Kasabay nito ang warning sa kanyang mga kababayan na asahan na ang missile at drone attacks na ilulunsad ng armadong grupo. Nagdeklara na rin ito ng 48-hour nationwide state of emergency. Batay sa Lebanon-based Hezbollah, nagpakawala ito ng rockets at drones laban sa Israel bilang pagtugon sa pagkasawi ng commander ng grupong si Fuad Shuk noong nakalipas na buwan. Pinalawig ng French judicial authorities ang detensyon ng Russian-born founder at chief ng Telegram na si Pavel Durov. Ito ay matapos itong dakpin sa isang Paris airport dahil sa mga alegasyon ng mga paglabag ng popular subalit kontrobersyal na messaging app na Telegram.
Naglabas ng arrest warrant ang mga otoridad laban kay Durov sa gitna ng preliminary investigation sa umunoy offenses tulad ng fraud, drug trafficking, cyberbullying, organized crime at pagsusulong ng terorismo. Itinuturing si Durov bilang isa sa most influential tech icons. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 23, versikulo 1 na nagsasabi, "Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako pangangailangan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagdalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.